Buong buhay ko, isa lang ang pinaniniwalaan ko. At ang aking nanay nagsabi sa akin ng tungkol sa bagay na to. Sabi niya sa akin nung maliit pa ako, Minda, kahit anumang pagsubok ang dumaan sa buhay mo, huwag mong kakalimutan ang salitang ito. Pagmamahal. Noong mga oras na yon, akala ko simple lang ang ibig sabihin nito. Mahal na mahal ko ang aking mga magulang. At para sa akin, ito lang ang kinakailangan kong maintindihan. Pero may mga bagay na sadyang kailangan nating pagdaanan sa buhay para lang maintindihan ng lubusan kung paano nga ba magmahal ng tunay. Liza, kanina pa pinagdadasalan niyang pagkain mo ah. Wala pa rin baga na kumain? Ano naman pinagagawa mo? Matagal ka na namin pinagsasabihan na huwag ka na sumama sa mga bad influence mong kaibigan. Tignan mo kami. Di kami sumasama sa kanila. Lisa, alagaan mo naman ang sarili mo. Iwasan mo na yung mga kabarkada mo na tuturo lang sa'yo ng masasamang gawain. Alam na ba ng mga magulang mo yan? Hindi ka ba nila sinisita? Wala naman pakialam mga magulang namin sa amin. Yung nanay ko nga hanggang ngayon hindi na nagparamdam kung patay na ba siya o buhay pa eh. Simula nung mali siya, hanggang ngayon hindi niya kami inisip. Bago siya umalis, ang dami namin pangarap sa buhay. Pangarap na lang pala yun. Baka naman may dahilan ba't di siya nagpaparamdam sa'yo. Baka may problema rin siya na hindi sinasabi sa inyo. Basta, Lisa. Huwag ka nasasama sa mga BI mong kaibigan ah. Kung hindi ka makikinig sa amin, kami na mismo ang iwas sa'yo. Makinig ka sa amin, Liza. Walang may dudulot sa'yo mga pagbarkada mo sa mga yan. Parang ka lang sukumunoy. Unting-unting lulubog na walang kalaban-laban. Napapansin ko yata, Lenny, kanina pa tayo lakad ng lakad dito sa park. Aba, may ikot na natin buong bagay, hindi pa rin natin alam kung saan ba talaga tayo pupunta. Para tayong mga palaboy dito. Ano bang hinahanap natin, Lenny? Ano ba talagang pakay natin dito? Bakit ikot tayo ng ikot? Ah, alam ko na. Hulaan ko. Si Tonton, ano? Ba't di na nagpapakita si Tonton sa'yo? Break na ba kayong dalawa, Lenny? Tumigil nga kayo. Wala naman tayong nahanap dito, no? Gusto ko lang naman maglakad-lakad. Kasi naman magstay ako dun sa bahay. Makikita ko na naman yung tatay ko inom ng inom. Sige, Lenny. Sasamahan ka namin hanggang abutin tayo ng Pasko dito. Walang problema. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kasama mo kami. Huwag kang mag-alala. Nandito lang kami. Oo, Le. Kahit naman kami ang pagalitan sa bahay ng mga magulang namin, okay lang. Basta this time, sasamahan ka namin. Alam ko may problema ka, hindi mo lang sinasabi sa amin. Ang payo naman ng tatay ko, kinakailangan mong bagtasin ang lahat ng uri ng daan sa buhay. Ang patag at ang matarik, ang diretso at ang pakurba, ang maluwag at ang masikip, ang maliwanag at ang madilim, para lamang makarating sa iyong patutunguhan. Dating driver ng bus ang tatay ko sa Maynila noong nabubuhay pa siya. Oy, Lisa. Parang wala kang nakita. Saan ka galing? Kasama ko po mga kaibigan ko. Parang walang tao dito. Basta-basta na lang. Sige. Oh,
Isa ka pa. Hindi ka man lang gumalang. Kaya itsura mo. Sige po, pasok na ako sa loob. Sige, magbaba ka. Hoy! Pogi! Ba't ganyan forma mo, ha? Saan ka galing? Yung sa mga classmate ko, siniram ko. Mayayaman sila eh. Ganun. Mayayaman mga kaibigan mo. Pati nga yan. Dami mong nalalaman. Sige, pumasok ka na doon. Magbihis ka nga. Akala mo bagay sa'yo? Ang anak ko mukhang tanga. Ito na ako. Hindi ka ba natutuwa? Nandito na ako. Minda? Oo naman, natutuwa ako. Ano ka ba? Kamusta? Halika, umupo ka. Mag-inuman tayo, ha? Sige na, halika. Gardo, ano ba? Lasing ka na naman. Ano ba nangyayari dito? Nasaan ba mga bata? Hindi ko alam. Ewan. Ewan? Ewan ang sagot mo sa akin? Hindi mo alam kung nasan sila? Ganito ako umalis, pagbalik ko, ganito pa rin. 5 taon na akong nawala. Lenny! Lenny, anak, halika, isukat mo to, oh! Tingnan mo tong dress. Binili ko to sa department store sa Hong Kong nung nakita ko. Bagay sa'yo to, anak. Tingnan mo. Dali, isukat mo. Ang ganda, di ba? Robert! Robert, anak, halika dito. Anak, binili kita ng sapatos. Uso yan ngayon, di ba? Magugustuhan mo yan, anak. Isukat mo nga, dali. Ang ganda, di ba? Isukat mo. Liza? Anak, halika. Anak, ito oh. Itong palda. Anak, bagay na bagay sa'yo. Isukat mo nga. Ang ganda, anak.
Anak? Hindi ba kayo masaya? Hindi niyo ba nagustuhan yung mga pasalubong ko sa inyo? Hindi ba kayo natutuwa na nandito na ulit ako? Gardo! Gardo, ano ba nangyari sa mga anak natin? Ano, bakit ganito? Anong problema? Wala akong ibang hinangad kundi magkaroon ng isang masayang pamilya. At sama-samang mangangarap ng mga simpleng pangarap. At unti-unting abutin ng mga ito. Liza, nandiyan na pala mommy mo? I'm sure may foods and toys na dala ang mom mo para sa inyo. Alam mo, ang swerte mo kasi nasa abroad ng mom mo. Kami, di namin yun na-experience. Dito lang kasi nag-work yung parents namin eh. Na huwag na nga natin pag-usapan. Wala din naman pagbabago eh. Mukhang bad trip ka, Liza. Dapat nga masaya ka kasi nandiyan na yung parents mo eh. Tsaka ako siguro, yayakapin at hahalik-halikan ko mami ko. Lalo na ako. Kaya nga, ayaw namin na mag-abroad si dad. Kasi magkakahiwalay-hiwalay kami. Mahirap magkahiwa-hiwalay. Alam mo, wala naman nangyari sa pamilya namin eh. Umalis nga nanay ko, pero ganun din. Mahirap pa din. Walang pinagbago. Hoy, Liza! Huwag ka naman ganyan sa mama mo. Alam mo, dapat minamahal natin ang mga parents natin. Nagmamakahirap kaya sila para sa atin. At hindi biro ang pagpunta sa abroad ah. Tama si Amy. Dapat mahalin natin ang ating mga magulang. Ang dami yung sinasabi. Nakakalindi na pakinggan. Ano, nagpunta ba tayo dito para sermonan niyo akong dalawa? Liza, kaibigan mo kami. Sana wag mo naman masamain. Liza, kaibigan mo pa rin kami, kaya dapat makinig ka sa amin. Bilang nga lang tayo ng ice cream dun. Ika na. Malapit ko yan! Pero minsan, kung alin pa ang mga pagsubok na payak, ang siya pang mas komplikado. Dahil ang mga kasagutan ay kadalasang nahahadlangan ng pinagpatong-patong ng mga pansariling hangarin. Puti mo. Pogi ko, di ba? Robert, anak! Ay, si Robert sinusunod na ng airmat niya. Baka nagpapadede pa. Ma, bakit niyo naman ako binabastos sa harap ng mga kaibigan ko? Anak, hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang naman malaman kung anong kalagayan mo dito eh. Tsaka, sino ba yung mga kasama mo? Ano ba ginagawa mo dito? Ma, bakit noon di niyo ginawa yan? Noong pinabayaan niyo kayong magkakapatid? Mga anak, haligay dito, dali! May pansit akong dala tsaka pandesal. Mainit pa to.
pinangako mo sa amin, pumunta ka ng Hong Kong. Sabi mo noon, pag-uwi mo, mayaman na tayo. Magpapatayo tayo ng bahay. Ba't hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Ay, Nida, saan ka pupunta? Ay, naku, nagmamadali ako eh. Kasi kailangan kong ipadala sa Pilipinas yung pera ko. Hinahabol ko yung Padala Express. Ikaw naman, Minda. Bakit mo naman lahat buong-buo mong pinapadala ang kita mo sa Pinas? Magtira ka naman sa sarili mo. Saan lakad mo, nak? Gardo, saan pupunta anak mo? Malay ko. Malay mo? Umalis yung anak mo, hindi mo man lang tinatanong kung saan pupunta? Bakit hindi ka magtanong? Di ba anak mo rin yan? Anak, inumin mo na itong gatas mo. Hindi na kami bata para pagtimplahan mo pa kami ng gatas. Matanda na kami. Kadalasan ay ramdam ko na tila kalaban ako ng oras. Ang paglipas ng mga panahon. Nawala na itong ibig ipahiwatig, kundi ipailala sa akin ang mga oras na nawalay ako sa pamilya ko. Ang mga panahon na hinahanap-hanap nila ang pag-aaruga ng isang ina, ng isang asawa. Huli na bang lahat? Yan, sige. Gardo, pwede ka ba makausap sandali? Mamaya na. May sasabihin lang naman ako eh. Pwede ba? Huwag kang magulo. Wala tayong bigas. Paano ako magsasaing? Pinapaya mo ba ako sa harapan ng mga kaibigan ko? Umuwi ka na! Nasabi na sa akin lahat ni Lenny. Anong lahat? Kung ano unang sinabi sa akin ni Lisa. Na ipinamulat mo sa kanila na sa loob ng 5 taon, hindi ako nagpapadala ng pera dito. Naniniwala ka naman. Gardo, sa lahat ng mga nangyayari ngayon, kung may paniniwalaan man ako, hindi ikaw yun. Uulitin ko na naman ba sa'yo, ha? Ang paghihirap na ginawa ko, ang pagiging tatay sa kanila sa 3 mong anak. Ha? Ilang taon ako nagpaalipin sa ibang bansa, habang ikaw nakahilata lang dito, nag-aabang ng perang pinapadala ko! Nanunumbat ka, ha? Nanunumbat ka! Nagkukwenta ka! Oo!
Umalis ako ng Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa. Nagtiwala ako sa kakayahan naming mag-asawa. Nangako kami sa isa't isa na magiging matatag. Magkaroon lamang ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Ngunit ngayon ko lang naintindihan kung bakit ako nagdalawang isip na umalis noon, na parang hindi panatag ang loob ko. Ay, Minda! Oh, Lauro, ikaw pala! Lipat na sa Hong Kong ka? Kailan ka pa dumating? Nako, ilang araw na ako nandito. Oso, mayaman ka na ngayon. Malaki na ang ipon mo sa Hong Kong. Hindi ko nga alam kung saan napunta natin pinaghirapan ko. Ngayon, mas mahirap pa kami kaysa sa nung bago ako magpunta ng Hong Kong. Si Cardo, anong trabaho niya ngayon? Pwede siya sa pwesto ko. Nangangailangan ako ng tao. Madali lang naman ang trabaho. Pwede ko siyang ipasok doon. Tsaka maganda ako magpasweldo. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, okay na. Tapos na eh. Kaya ko na yan. Buti bumaba ka na. May iaabot kasi ako sa'yo eh. Baka makalimutan ko pa. Ito. Iiwan ko yan sa'yo, ha? Hayaan mo, Minda. Iingatan kong bawat sentimo ipapadala mo. Iipunin ko, pagyayamanin. Pagbalik mo, tayo tayo ng negosyo. Sigurado akong magiging masaya ng pamilya natin. Gusto mo akong ipasok bilang matadero? Ha? Kakatayo ako ng baboy tsaka baka? Seryoso ka ba? Bakit? Anong masama dun? Eh, manok nga hindi ko kayang patayin eh. Baboy pa kaya? Tsaka baka? Gardo, ang punto ko dito, trabaho yun. Wala na tayong ipon. Baka bukas makalawa wala na tayong makain. Hindi ba pwede magtulungan tayo? Kung ikaw nakaisip niyan, bakit hindi ikaw pumasok bilang matadero? Anak, ano nangyayari sa'yo? Baka may nakain ka hindi maganda. Dadali na kita sa ospital. Wala akong nakain. Buntis ako. Daddy, hindi magandang bilo yan. Buntis nga ako! Di mo ba narinig? Sino ang Nasaan siya? Nak? Nak, tingnan mo oh. May dala akong mga prutas para sa'yo. Dali, halika. Tikman mo to. Tingnan mo. Alam mo, sabi nila,
Pag ito daw yung pinaghihian mo, cute daw yung magiging baby. Tikman mo, sige na. Ba't ba parang ang bait-bait mong nanay ngayon? Lahat naman ng magulang mabait eh. Wala namang magulang na nagmamalupit sa anak. Pinabayaan niyo kami. Mabait ba ganun? Hindi totoo yan. Hindi ako naniwala sa inyo. 5 taon ka nawala. Tinakbil niyo kami. Kaya nagpabuntis ako. Kaya nagwala ako. Pinagsasabi mo. Nagbibiro ka ba, Minda? Ikaw magtatrabaho dito? Ako magtatrabaho dito. Are you sure na kaya mo ang trabaho bilang matadero? Lauro, kaya ko. Kaya ko. Ano ang sabi ni Gardo kung magtatrabaho ka dito? Hindi naman niya alam eh. Tsaka, nung sinabi ko sa kanya, wala naman siyang interes. Tsaka kulang yung kinikita ko sa tindahan, kaya kailangan ko talaga to. O sige, pagbutihan mo na lang pagtatrabaho dito, ha? At marami pa akong asikasuhin sa loob. Mga tao ko din, kailangan ko pang ano. O sige, okay na. Bihira ang babaeng tulad mo, Minda. Di ba sabi ko naman sa'yo, wala akong hindi kakayanin para sa pamilya ko. Ang kaso, kinakaya mo ang trabahong dapat na tinatrabaho ni Gardo para sa'yo, Minda. Noong ipinagbubuntis ko ang panganay kong si Robert, hindi rin naging madali ang lahat. Matagal kong itinago sa aking mga magulang ang bagay na ito. Hanggang sa nagtanan kami ni Gardo mula Maynila papunta sa Baguio. Sa aking 7 buwan, nagpadala ako ng sulat kay nanay at tatay. At sinabi ko na magkakaroon na sila ng apo. Ayan ba? Ayan ba yung tonton, ha? Ano nagustuhan mo dyan? Hindi naman gwapo yan, ah. Ma, hindi naman yung hanap ko sa lalaki eh. Mabait naman yan. Mayabang nga lang konti. Mayabang pala. Tingnan ko lang kung uubra sa akin tong kayabang. Ikaw ba si Tonton? Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman ang ina ng babaeng binuntis mo. Alam mo ba
bang 14 anyos lang tong anak ko? Ha? At alam mo din ba na pwedeng-pwede kang makasuhan sa ginawa mo? Ma'am, huwag naman po. Marami pa po ang pangarap sa buhay ko. Talaga? Marami kang pangarap. Kasama ba doon ang anak ko? Hindi po. Hindi. O anong plano mo ngayon? Paano to? Hindi ko alam. Yun nga magluto ng sinayang, hindi ako marunong. Tapos, yung obligasyon pa para sa magiging anak namin. Eh bakit ang lakas na loob mong putisin yung anak ko? Tama na! Ang dami nakakarinig sa'yo. Hindi! Ano? Sabihin mo sa akin, anong plano mo? Paano to? Ha? Hindi ko alam. Bakit niyo ba sa akin sinisisi yung lahat? Bakit? Tinatanong mo ko kung bakit. Malamang ikaw ang lalaki. Ikaw ang may responsibilidad. Ikaw ang magtataguyod sa pamilya niyo, tapos hindi mo alam! Makinig ka sa akin, ha? Sa susunod na magkikita tayo, siguraduhin mo ng bit-bit mo yung mga magulang mo. Naiintindihan mo ako? Sumagot ka, naiintindihan mo ba ako? Tara na, Lenny. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Anak? Anak, ano nangyari sa'yo? Sino may gawa niyan? Wala ka nang pakialam. Di ba wala kang pakialam? Kaya mo nga kami iniwan eh. Tapos ngayon tatanungin mo ko kung ano nangyari sa akin. Anak, bakit ka ganyan? Bakit ka nagkakaganyan? Wala ito. Sanay na ako sa ganito. Sanay na ako masaktan. Sanay na ako mabugbog. Kaya pwede ba? Tantanan mo na ako sa mga tanong mo. Patawarin mo ako sa mga naging maling desisyon ko. Ma, tama na. Tama na drama. Gusto ko na matulog. Gusto ko na magpahinga. Pwede ba? Kailanman hindi ko inaasahan ang suporta ng aking mga magulang. Lalo pa na ayaw nilang makasal ako kay Gardo. Pero laking gulat ko nang dumating sila sa Baguio. Gusto daw nilang makita ang una nilang apo. Inabutan ni tatay si Gardo ng pera. Pambili daw ng lampin at gatas ni Robert. Yun na yata ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Nasaan ang mga magulang mo? Di ba sinabihan kita? Na kapag magkikita tayo ulit, dapat kasama mo sila para makausap ko. Hindi po sila makakarating. Marami silang nilalakad. Wala akong pakialam kung marami silang nilalakad. Buhay ng anak ko nakasalalay dito. Ano yan? Pinapamigay po nila mama at papa. Anong ibig sabihin yan? May naman po 100,000 piso yan para sa pagpapa-hospital ni Lenny kapag malapit na siya manganak.
Sinusuhulan niyo ba kami? Ganyan ba tingin niyo sa amin, ha? Oo, mahirap lang kami. Pero may dangal kami. Ilayo mo sa akin yan. Ilayo mo sa akin yan. Na, huwag na po kayo mag-skandalo. Marinig pa tayo ng mga kapitbahay. Wala akong pakialam! Kahit marinig ako na lahat dito, kahit mapahiyaman yan! Ito iniisip ko dito! Pumasok na tayo sa loob! Pumasok ka na sa loob! Lenny, ano ba? Pumasok ka na sa loob! Lenny! Minda? Minda? Ano nangyari? Nalaglag ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Hindi ko na sinabi sa'yo. Wala ka namang pakialam sa amin, di ba? Ano po ba itong nangyayari sa amin? Hindi ko na alam kung matatawag ko pa itong kamalasan o isa nga kaya itong sumpa. Ni minsan hindi po ako nagkulang sa pagmamalasakit sa mga anak ko. Pero bakit ganito? Bakit kailangan pang mangyari sa amin to? Ama, nagmamakaawa po ako sa inyo. Tulungan niyo po kami. Delia? Delia? Linda, ikaw ba yan? Tinatawagan kita. Bakit hindi kita makontak? Sorry, Minda. Patawarin mo ko. Nagpalit ako ng number. Kinukulit kasi ako ni Gardo. Pinagbantaan niya ako na wag daw akong magsusumbong sa'yo. Paano? Kailan tayo ulit magkikita? Ikaw, dito naman ako lagi sa bahay. Anytime. Talaga? Baka naman mamaya may pupuntahan ka. Wala, ano ka ba? Hinihintay lang kita talaga. Sige, tatawagan na lang kita. Belia! Belia! Huwag kang magtatangka magsasabi kay Minda, ha? Kundi alam mo na mangyayari sa'yo. Naintindihan mo? Delia, ano bang nangyayari sa pamilya ko? Di ba sabi ko naman sa'yo, tingnan-tingnan mo sila habang wala ako dito? Patawarin mo ako, Minda. Baka kasi saktan ako ni Gardo. Pero gusto ko naman sabihin sa'yo ang lahat eh. Nawalan lang ako ng lakas ng loob. Wala Mahal ko kang pang kwentang buhay ko, kaibigan. Minda. Wala kang kwentang kaibigan. Tinuring pa naman kita na parang kapatid. Hindi ka naman pala maasahan eh. Sana, Minda, mapatawad mo ko. Alam mo namang ako lang inaasahan sa pamilya namin. Baka pati mga pamilya ko saktan ni Gardo. Pasensya ka na.
Para akong may bitbit na mabigat na bato at hindi ko mabitawan. Napakabigat sa pakiramdam ang malaman ng katotohanan. Hindi ako makapaniwala na kayang gawin ni Gardo sa akin to. Sa pamilya namin. Ako na magbubuhat ng isa. Lauro, ikaw ang amo dito. Hindi mo dapat tinutulungan ng mga trabahador na katulad ko. Natutuwa lang ako sa'yo. Ang sipag-sipag mo. Napakaswerte ng mga asawa at mga anak mo. May nasabi ba akong hindi maganda? Sana nga, Lauro. Sana makita nila at maramdaman nila lahat ng pagsasakripisyo ko para sa kanila. Tao po. Bakit? May kailangan ka? Ako ang asawa ni Gardo. Uy! Pasensya ka na. Hindi naman ako na-inform na darating ka. So, ano sadya mo? Ano bang sadya ng legal na asawa sa bahay ng kabit? Oh! Ang tari ng acting mo, girl, ha? Pang famas. Mag-expect ba ako ng sabunutan o sampalan? No way! No? Ano ka ba? Alam mo, simula nang wala nang maitisto sa akin ng asawa mo, tinapos ko na relasyon namin. Kaya, itinapon ko na siya. Kaya pwede ba? Wala nang dahilan para manggulo ka dito, no? At iyong na asawa mo? Bakit naman ako magtsatsaga sa isang lalaking hindi na maitusto sa mga luho ko? Aba, maraming lalaki nakaabang dyan. Maraming lalaki mga mayayaman, di ba? Kaya, kung hindi naman nakakaabala sa'yo, pwede ka na lumaya sa harapan ko. Ha? At marami pa akong gagawin. Okay? Bye. May mga bagay na minsan, kapag lalo mong iniisip ay mas nagkakaroon ng ibang kahulugan sa'yo. Na minsan, gusto mong akuin ang lahat ng pagkakamali. Gusto mong sisihin ang iyong sarili. Pero sa puntong ito, kahit ano man ang isipin ko, alam kong hindi ako ang nagkulang. Hindi ako ang nagpabaya sa pamilyang ito. Paano mo nasisimula ibigay sa babae mo para sa mga anak natin? Ano sinasabi mo? Si Gemma. Ang babaeng pinagpatayo mo ng bahay? Ang babaeng binigyan mo ng masaganang buhay? Sa pamamagitan ng pera ko! Na pinaghirapan ko na para sa mga anak natin! Hindi totoo yan. Ano totoo? Ha? Yung mga kasinungaling at tinapos
Lisa, sandali! Umiala ka! Anak! Umiinom ka? Ha? Anak! Umiinom ka? Anak, alam ko nakikita mo palagi ang tatay na naglalasing, pero hindi mo dapat ako ginagaya. Ha? Anak, huwag mong gawin to. Ha, anak? Huwag mong gawin to. Anak! Makinig ka sa nanay. Makinig ka sa nanay. Pinatawad ko ng tatay mo. Anak, pinatawad ko na siya. Kaya matuto ka na din patawarin siya. Patawarin mo na siya. Magiging masaya na tayo. Magiging masaya na tayo. Mabubuo na tayo ulit. Lisa, Lisa, patawarin mo ako, anak. Ha, anak, patawarin mo ang tatay. Sa mga nagawa ko, anak. Ha? Anak, sige na. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko sa inyo. Sa panluloko ko sa inyo, ha? Sa nanay niyo. Ma. Ma, sorry. Papatawad mo ba ako, Ma? Hinusgahan din kita. Kaya nagrebelde ang puso ko. Huminto ako sa pag-aaral. Hinanap ko yung pagmamahal na ipinagkait mo. Pero ba, hindi na ngayon. Mas mahalaga na meron akong ina na handa magsakripisyo para sa amin. Para sa akin. Ma, ikaw yun. Ma, mahal ka namin, Ma. Mahal kayo ako. Mahal ko kayo. Punta kami school. Ba, totoo na ba? Tama. Hindi na po kami hinto. Going straight na kami. Tama yan, tama. Tay, magiging tampo na po. Papuan Siya lang. Siya lang, ha? Siya lang. Hindi sama natin sila. Second, third. Ay, grabe. Tama rin. Junior high. Dapat consistent mga anak ka. Grades mo ha. Apo. Sige po. Sige. Basta wala nang magbubulakbol, ha? At mga nalalamang mga bling-bling. Eto, lalo ka na ha. Huwag ka na manghiram sa mga kaklase mo. Di mo naman ata sinusoli na eh. Hindi makakatulong yun sa pagiging top 1 yung bling-bling. Masakit lang yun sa leeg. Ha? O sige na. Lumarga na kayo. Baka mahuli pa kayo sa eskwela. At saka umuwi ka ng maaga ha. Sige. Ingat kayo. Ingat, ha? Sige po. Umuwi ka agad. Sige po. Yung pagtawid-tawid nyo ha. Mag-ingat kayo.
ngayon? Wow! Exciting, diba? Matapos ang napakaraming problema, sinong mag-aakala na pwedeng maging maayos ang lahat? Na may pag-asa pang naghihintay para sa amin? May mga sugat mang natamo sa pagkakadapa? Pilit kaming bumabangon upang ipagpatuloy ang paglalakbay. Tama nga si tatay. Ang buhay ay parang isang mahabang biyahe. Marami tayong kailangang pagdaanan. Iba't ibang uri ng mga kalsada na dapat bagtasin para makarating sa hinahangad na paroroonan.